Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang nagawa ang Pangulong Duterte sa mga nabiktima ng Bagyong Yolanda sa Tacloban City sa lalawigan ng Leyte. Tinabla ng mga residente ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila kung gagawa daw ng kasinungalingan ang kasalukuyang administrasyon, titiyakin raw nila na ito ay makakatotohanan dahil sa muli nilang pinagtrending ang controversial video ng nooy mayor ng Davao City na si Mayor Rodrigo Duterte taong 2013 kung saan sumugod ito ng Tacloban City upang personal na magbahagi ng tulong at kumustahin ang mga nabiktima ng Super Typhoon Yolanda. Sa nasabing controversial video, tila naiinis pa nga si Pangulong Duterte sa bagal ng responde noon sa pamamahala ni dating Pangulong Noynoy Aquino na tila inuna pa ang ilang mga gatherings bago pumunta sa pinangyarihan mismo sa nasabing bagyo. Ayon pa mismo sa nooy mayor ng Davao, tila hindi makakaresponde ang ilang sa mga naging local government sa Tacloban dahil mismong sila ay nabiktima at namatayan ng mga kanilang kaanak. Matapos na sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na walang nagawa ang nakaraang administrasyon. Mga residente doon mismo ng Tacloban ang nagpatunay na may ginawa si Pangulong Duterte at kahit ngayon ay patuloy itong nangungumusta sa mga nabiktima ng Bagyong Yolanda. Huwag raw gawing tanga ang mga tao ni Pangulong Marcos, lalo na ang mga taga Tacloban City dahil alam nila na taga roon na ang daming nagawa si Pangulong Duterte kahit pa noon hindi pa siya ang president ng Pilipinas. Panoorin ang buong video kung saan mismo ang mga residente ang nagsalita na may ginawa ang dating Pangulong Duterte, hindi tulad ng akusasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na tila wala raw ginawa ang nakaraang administrasyon sa nabiktima ng Super Typhoon Yolanda. Paano naman pumitiyak sa karapat-dapat pakinggan ng Pilipina ng flow ng guidance na dahil yung mga qualified na beneficiary ay matagal na nasa amin yung listahan. Hindi lang talaga nagawa yung pagbigay ng titulo. Ang nangyari, nagbigay ang gobyerno nakarangan nagbigay ng tinatawag na consolidated CLOA. Yun lamang, yung sa consolidated CLOA, maraming may-ari ng lupa, hindi nila alam kung saan yung kanilang isasaka ng lupa. Kaya nagkakagulo, hindi nila matrabaho ng mabuti. Ito, yung titulo, maliwanag na kung ano ang survey, kung saan ang area, kung saan ang bawat may pag-aari ng bawat beneficiary. Kaya yung mga sa qualification, matagal nang nasa amin yung listahan, ngayon pa lang namin gagawin, aayusin lahat ng titulo para lahat ng beneficiary ay alam nila kung alin, nasaan, gaano kalaki ang kanilang lupa at kung ano yung isasaka nila. Kaya yan ang aming ginagawa ngayon. So, palagay ko, patuloy lang ito. Tuloy-tuloy lang namin gagawin ito para matapos ito na lahat ng beneficiary na dapat nabigyan ng titulo ay mabigyan bago matapos ang nating term. Ang pabahay po ito nung after Yolanda, kasi ng Yolanda, namimigay po sila ng pabahay. Sino po nag-distribute ng pabahay po? Sa dating President Noynoy Aquino pa po ang nag-ano nito. Yung si Presidente Duterte na po ang nagpapatuloy, siya na po namigay ng libreng house at lot. Inumpisa ng previous nung Aquino admin, pinagpatuloy ng Duterte admin at na-distribute during Duterte admin. Yes po. Okay. Ma'am, ilan ba ang population dito, ma'am? Sa alam ko, mga 2,000 plus. Yung pabahay. Yung pabahay na to. Ma'am, nung binigay po ito sa inyo, talagang wala kayong binayaran? Yes po, wala po talaga kasi nung nandito siya, halos lahat kami pumunta sa kanya kung saan si President Duterte nandoon. Kasi ang pangarap lang namin noon na maibigay yung titulo sa amin. Yung sa amin na ba? Kaya yung ginawa namin na kinausap siya na kung pwede sa amin na lang po na ma-transfer na. So ang binigay naman din po sa amin. Mga ilang taon bago na ibigay yung titulo sa inyo? Medyo, nung nakaupo siya. Mabilis. Yes po. So, mabilis? Yes po. Nung nakaupo siya na ibigay niya, matagal-tagal na po kasi hindi ko naalala kung walang pandemic pa yata yun, ibigay na sa amin. Mabilis na? Oo.
Basta nabigay niya kaagad yung ano, Yung yung pangako title. niya, na ano talaga niya. Na-deliver yung pangako ni Pangulong Duterte noon, natupad at naibigay po sa inyo lahat. Yes po, kasi sabi niya dati, bigay naman daw, bakit hindi ibigay? Oo, bakit hindi ibigay? Ibigay na. Nung naibigay na po sa inyo ang titulo, ma'am, dahil masaya. Naku, grabe sir, ang saya talaga kasi ako ang nandun talaga kami doon sa Astrodome nung namigay. Ang titulo si Senador Bongo. Yun kasama na to, oh. Kasi ako sa nag-receive ng mga titulo lahat. Oo, so nandun ako. Grabing saya kasi house unlock sir eh. Talaga. Yes. Anong pakiramdam ng mga taga rito, ma'am, na during Duterte admin, na-distribute lahat ng pabahay, pati may kasama pang titulo? Naku, grabing saya namin lahat. Kasi syempre ba naman sa pagpagawa pa lang ng bahay, sa labor pa lang, hindi na namin kaya. Eh eto ngayon, house unlock nang binigay sa amin. Ang laking pasalamat talaga namin kay President Rodrigo Duterte kasi natupad yung pangako niya na ibigay sa amin na libre. Kaya pa man si BBM sa pwesto, nangyari yung Yolanda, Oo. is Noynoy at Pino. Oo. So si Duterte ang tumutulong dito. Tinuloy. Kasi, opo, siya ang tumulong kadagang. So si BBM, wala pang naitulong ngayon? Walang natulong yun po, kasi wala pa siya sa posisyon. Hindi, 2 taon na kasi nakalipas. Sabi niya kasi, 2 years ago pa lang daw naumpisa ng pagtulong. Meron ba siyang nautulong talaga? Hindi. Wala sir, kasi 18 years na ang Yolanda eh. Paano siya Eh ano makatulong? po masasabi ninyo, ma'am, doon sa sinabi niya na wala daw nagawa o proyekto si former President Rodrigo Duterte dito sa Tacloban? Wala daw nagawa. Totoo ba Para wala nagawa? naman ginagawa niya kita yung tanga ang mga taong bayan, hindi nakakita sa mga ginagawa. Sasabihan tayo ng ganyan. So, hindi siya maganda talaga. Dapat magsalita siya ng tatapat at totoo. Kasi, hindi ba pwede sasabihin niya yun? Kasi, alam na mga tao kung anong ginagawa ni Duterte. Oh, syempre, babalik sa kanya. Nakakahiya siya. Bakit magsabi siya ng ganyan? Duterte's take on Yolanda Typhoon. A state of calamity is not enough. There has to be a state emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako nag-ano, pero as a Filipino, I have to say something. Eh, ang mga patay nasa dalan. I said, I do not mean to be. God must have been somewhere else, or he forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay no, walang tumagalaw. Ang mga tao parang sumbis na galakan sa danong humingi ng pagkain. Anak ka na dito, buhay mo. Pulis na nga to, uniforme, patay. But pasabot, ang tanang tao nga to, di makabuhat sa ilang trabaho, kay biktima silang tanan. Kasi you have to, Kapitol, you have to. Wala sila kibaw eh. Di sila mismo silingan, wala sila ikaw mga matay na Pilipino, atuan ninyo. Kasi pagkauna lang, ano man awa ako sa kanila, even if they wanted to retreat and seek shelter, take off ko sa helicopter, ang Tacloban isip plato, patag kayo ang bukid, saka mga 50 kilometers na dagan sila, wala sila kadaganan.